dahil anti-Marcos ang Supreme Court, ako dinisbar. Sinuspandi pa ako ng 1 year, hindi dinisbar, kahit na walang dahilan. Ngayon, eto, si Vicky Inday Sara, nanuntok siya sinuntok niya yung sheriff na nag-i-implement lamang ng order of the court, who is he was performing his duty as a sheriff, pero sinuntok niya, and yet the Supreme Court did not bother to suspend her. Kaya ngayon, papatayin niya yung presidente. Tingnan ko ngayon ang tigas ng Supreme Court. Yes, I really regret. Hindi ko na maakalain na ganyan pala sila yung statements ni Vice President Sara, napaka-immature. Kulang na kulang sa statesmanship. At saka, hindi siya nag-aaral. Basta na lang siya nagsasalita ng nagaya ko sa healthcare issues. Hindi siya nag-aaral. Hindi niya chinecheck kung ano yung bibigay ng PhilHealth. Yung mga sinasabi niya, hindi siya nag-aaral. She is totally detached from reality. Sa harap po, yan. Sino harap po yan, sir? Ano po, sir? Sir lang po. Yan. Sir, good. Okay. Wait lang, meron pa. Sige lang. Mamaya lagay naman. Ay! Buka lang! Okay. Palawan din natin, Mike. Baba lang konti. Okay? Okay, salamat. Sir! Hi! Sir, bakit po tayo nandito? Ano po ipapahin natin? Nandito ako ngayon sa Supreme Court upang ihain ang isang complaint against Vice President Sara Duterte Carpio dahil doon sa kanyang Zoom press con na kung saan ay pinagmumura niya si Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Lisa Araneta Marcos at si Speaker Martin Romualdez. At doon din ay kanyang sinabi na meron siyang kinausap na inutusan niya na patayin si Pangulong Bongbong Marcos, si Lisa Araneta Marcos at si Martin Romualdez kapag may nangyari sa kanya. Ang ibig sabihin, meron na siyang nabuong plano na ipapatay si Presidente Bongbong Marcos. Ngayon, yan ay dahil siya ay member din ng korte, siya ay isang abogada, ay gusto kong subukan ang pagiging fair at ang pagiging makatarungan ng Supreme Court, sapagkat ako na kung saan wala naman talagang dahilan para i-disbar, dinisbar ako ng Supreme Court. At yung kaso na inihain ni Raisa Robles ay dinismiss ng Department of Justice kasi wala namang ebidensya na ako ay nag-upload ng video, and yet the Supreme Court, dahil anti-Marcos ang Supreme Court, ako ay dinisbar. Sinuspandi pa ako ng 1 year, hindi dinisbar, kahit na walang dahilan. Ngayon, eto, si Vicky Inday Sara, nanuntok siya sinuntok niya yung sheriff na nag-i-implement lamang ng order of the court, who is he was performing his duty as a sheriff, pero sinuntok niya, and yet the Supreme Court did not bother to suspend her. Kaya ngayon, papatayin niya yung presidente. Tingnan ko ngayon ang tigas ng Supreme Court. Tingnan ko kung talagang totoo ang kanilang adhikain na mag-administer ng justice o gusto nilang ipatupad ang batas dahil hindi fair ang lahat ng ginagawa ng Supreme Court. Si Laila de Lima, nag-defy ng order ng Supreme Court ng TRO, and yet hindi man lang siya kinanti. Si Chel Jokno, na nagsabit ng mga peke, mga forged documents sa Supreme Court, hindi siya sinuspindi. Ngayon, eto, si Vice President Sara Duterte, nagtatangka na patayin ang presidente, patayin ang First Lady, patayin ang Speaker of the House, si Speaker Martin Romualdez. Tingnan ko ang tigas ng Supreme Court ngayon. Sinasabi nila na sila ay tagapagpatupad ng batas. Tingnan ko ngayon ang tigas nila rito dahil hindi sila kikibo dito kay Sara dahil sila ay anti-Marcos. Sir, you are known to be linked for allied with the Duterte before. Does the past time
No, I am not an ally. As a citizen, I supported President Duterte, former President Duterte, when he was the president because it is the duty and obligation of every Filipino citizen to support the president. But when this term ended, my support, of course, is to President Bongbong Marcos. As a Filipino, you have to support the government, you have to support the president, you have to support the administration. Pero anong ginawa ni former President Rodrigo Roa Duterte? Binastos niya si President Bongbong Marcos, binastos niya ang gobyerno. At ngayon, gusto pa niya magkudita. Saan kayo nakakita na ganyan former president? Gusto niyang baliin at baliwalain ang konstitusyon. Gusto niyang lumabag sa batas ang mga military. Gusto niya ang military ay maging mga tao-tauhan na sunod-sunuran sa hindi makatarungan at mga paglabag sa batas. Kampanya kayong senador, kinampanya ko kayo ng mga tinaas na yung kamay nyo, even made a joke about your this warden case. Does this mean that you're fighting on this level? Does this mean that you're already cutting ties with the Dutertes? Gano'n na nga. Kasi, in the first place, hindi ko man kasalanan yung nangyayari sa kanila. Ito mga nangyayari kay Vice President Sara Duterte. Sino ba may kagagawan nito? Sino ba ang naghain ng budget proposal sa Congress? Sino ba naghain ng more than 2 billion na Office of Vice President budget? Siyempre, nagtaka yung mga congressman, bakit napakalaki ng humihingi mo? Para saan yan? Ngayon, nung inisa-isa na nila, nakita nila doon, bakit ang laki-laki ng mga confidential funds, intelligent funds, ganyan. Ano ba nangyari doon sa previous na mga hihingi mo? Ayan, naglabasan na yung Grace Piatos, yung mga Fernando Tempura, yung mga Carmencita Nova, nahalata mo ng mga invento ng mga pangalan. And yet, milyon-milyon yung mga dinisburse sa kanila. Tapos ngayon, dahil na inuusisa ng Congress, kasi sisisihin niya si Presidente Bongbong Marcos, sino ba may kasalanan yan? Sino ba may kagagawa ng mga pondo nila na kanyang nilustay ng, saan ka nakakita? 125 million in 11 days. Paano nangyari yun? Bakit meron bang network at OBP na para bigyan niya mga yung mga estudiyan ng gobyerno? Wala naman silang network na gano'n. The way the Vice President is behaving as well as the former President who now address, supporting the Dutertes. Yes, I really regret. Hindi ko na maakalain na ganyan pala sila eh. Yung statements ni Vice President Sara, napaka-immature. Kulang na kulang sa statesmanship. At saka, hindi siya nag-aaral. Basta na lang siya nagsasalita ng nagaya ko sa healthcare issues. Hindi siya nag-aaral. Hindi niya chinecheck kung ano yung binibigay ng PhilHealth. Yung mga sinasabi nila, hindi siya nag-aaral. She is totally detached from reality. No. Appointed into the cabinet. Okay. Alam mo na mas malaki kinikita ko when I was in the private practice. I was a corporate executive. Sa ngayon, but this is just a commitment to help the president, to help the country. Hindi mo naman pwedeng matawag na mas nakikinabang ako ngayon. I do not regret serving in the public sector. Pero ang hindi ko na sabihin, hindi ako nakikinabang ng gusto ngayon na kagaya ng dating nasa private practice ako. Dahil ako naging presidente ako ng mga kumpanya, naging director ako ng maraming kumpanya. Mas laki. Kung ang pag-uusapan lang, halimbawa utang na loob, hindi gano'n. Ito, I accepted the appointment of President Bongbong Marcos because I want to help him. I want to help the country. Sir, yung pagmumura, kasi yung pagmumura sa isa yan sa mga naging sinaydo na plan, Court Suprema, para i-disbar kayo. Oo. Ito po ba nakikita niyo rin na sa kanya na bilan? Dapat lang. Kasi yung pagmumura ko ngayon, it was not done in public. It was not done in public. It was a private video sent to Raisa. Pero sila nag-upload. Dahil gusto nila magdrama. Nangyari, nag-file sila ng case against me. Dinismiss yun. Kasi sabi ng prosecution service, wala kayong proof niya. Si
Attorney Larry Gadon nag-file yan. And not only that, ang sabi ng desisyon, hindi sila nag-comply dun sa requirement na dapat yung CIDG Anti-Crime Division may certification muna na ako talaga nag-file nag-upload. And despite that, isinabmit yun sa Supreme Court, I provided them with a copy, hindi nila binasa, they did not even bother to read. Kasi na anti-Marcos yung Supreme Court si Vicky Sara, pinagmumura niya, hindi lang isang tao At ang minura niya, presidente. First Lady at saka Speaker of the House. Hindi lang mura. Pinagbantaan pa niya, napapatay niya. Na meron siya inutusan na tao na papatayin. Si Presidente BBM, si First Lady Liz Arneta Marcos at si House Speaker Martin Romualdez. So yan ay more than enough para kumilos ang Supreme Court. Voto proprio yung ginawa nila sa akin. I-voto proprio din nila kahit si Sara. Sir, sa ngayon, ano po ang mensahe nito kay Sara? Mag-resign siya. Dahil sinisiguro ko, sigurado ako na sa next Congress, siya ay i-impeach. Wala lang panahon ngayon dahil mag-election na, mag-Christmas Day. At pagdating ng January, ilang sessions lang, magre-recess na ang Congress, mag-adjourn na. Dahil na election period na election season. Pero sigurado, sa next Congress, sigurado siya ay i-impeach. Sigurado. Okay, last question po regarding the disbarment. Sir, aside from disbarment, may ibang pa kayong Sir, camera po. Ang nababasa naman natin sa balita na ang NBI ay isusuki na siya para doon sa alamin yung tungkol doon sa assassin na kanyang kinausap. At ang Department of Justice naman ay nagsabi na kanilang iimbestigahan itong assassination plot na ginoo ni Inday Sara. hypothetical. If iyak na naman sa what would be your next? Magpapile ako ng impeachment sa lahat ng justice dahil hindi nila tinutupad ang kanilang tungkulin. Kung hindi nila i-impeach, i-dispar si Sara dahil dito, I will file an impeachment case against all of the justices.